Magandang araw mga ka-mercenary, salamat po sa walang sawang pagsuporta kay Ghislaine. Salamat rin sa mga nagpapadala ng tulong sa pamamagitan ng pag-join at rejoin sa aking teritoryo. Shout out po sa inyo, Baron Dorrance Flor, Akaak. Shout out rin po sa iyo Baron, Joniel, Gamposulao. Salamat rin po sa inyong lahat. Ang nakaraan. Gumagawa na ngayon ng paraan ng ating bida para maabot nito ang pagiging Mercenary King, at iyon ay sa pamamagitan ng pagkuha ng Drake Mercenary Group. Kaya lang kailangan niyang simulan ito sa pagpuok sa kay Martin na isang buhay. Sa kabilang banda naman, sa lugar ng mga kalaban, nagsimula na rin si Raul na palakasin ang kanilang puwersa. Iyon ay dahil nakuha nila ang panig ng pinuno ng pinakamalakas na Magic Tower Master, si Delmoth na isang 7th Circle Mage. Pagpapatuloy, dahil sa pagtawag sa isang ito na malakas na salamangkero sa buong Luthania, dito ay ganado na ang isang ito ngayon na sumabak sa laban. Agad nitong naunawaan na kaya siya pinatawag ni Raul na mula sa pangkat ni Delphine, ay wala ng oras na dapat pang sayangin pa, na kailangan ng mapatay si Ghislaine sa lalong madaling panahon. Sabi ni Raul na ang kanilang kamahalan na si Duke Delphine ay talagang mainit na raw ang ulo, kaya hindi na pwedeng magpapetex-petex pa. Naging seryoso ang mukha ng isang ito, at nagtanong kay Delmoth kung naaalala pa ba nito ang nangyari noong gabing iyon. Ang tinutukoy nitong si Raul ay ang minsang naganap sa pamilya ni Delmoth, iyon ay dahil nang napuno ng galit ang pinuno na si Duke Delphine, inubos at pinagpapatay nito ang kamag-anak ni Delmoth, isang bangungot na naganap sa kanyang angkan. Dahil rin sa pangyayaring iyon, nagkaroon ng kalayaang tunay si Delmoth, dahil doon, lang nasira ang Cade nang pumipigil kay Delmoth na lumakas. Matapos mamatay ang mga pinaslang nito ng walang kalaban-laban, ang kanyang katawan ay naligo sa dugo, at isang nakakakilabot na tawa ang kumawala rito, animoy isa itong baliw. Tandang-tanda ni Raul ang mga kaganapang iyon, dahil ang tawang iyon ni Delphine, ang tuwa sa mukha ng kanyang kamahalan ay hinding-hindi mawala sa kanyang isipan, dahil iyon ang tuwa na talagang walang awang papatay. Nang banggitin iyon ni Raul, agad tumulo ang butil ng pawis mula rito, at nagsabi na talagang naaalala rin niya ang mga sandaling iyon. Kunin mo ito, utos ni Raul, na may isang scroll ito na binibigay kay Delmoth na nais nitong ipakita sa salamangkero. Gamit ang mahika, kinuha ito ni Delmoth, at nagtanong sa kung anong nilalaman ng bagay na ito. Ang scroll na binigay ni Raul sa salamangkero ay mga impormasyon na naglalaman patungkol sa mga pangunahing tauhan ng ating bida. Iyon ay para mapag-aralan ito ni Delmoth kung paano tatalunan ang mga kalaban. Sabi pa ng isang ito na may natanggap raw siyang balita na may ipapadala raw ang kausap niya na malakas at mapapakinabangang nilalang, kaya lang hindi raw niya magawang mag-ante pa ngayon, at lahat raw ng magiging hadlang sa paglitaw ng kanyang kamahalan sa mundo ay kailangang burahin sa lalong madaling panahon. Agad na binuksan ang kalatas, at dito nga tumambad ang impormasyon ng mga pangunahing tauhan ni Ghislaine. Unang-una sa listahan ay ang pinakamalakas, si Gillian, ang tinatawag na White Lion, ang dating pinuno ng Ratetoast Mercenary Group, sinundan ito ni Kaur, na tinatawag na The Mad Dog, ang pinuno naman ng Cerberus Mercenary Group, sinundan naman ni Lucas, ang tinatawag ay The Piercing Spear, dahil sa husay nito sa paggamit ng sibat, hindi rin papahuli sa listahan iten si Belinda, kilala bilang isang assassin, kaya lang wala silang kaalam-alam kung saan galing na angkan o anong kwento nito sa buhay, na tila ba'y sadyang binura ang pagkakakilanlan sa babaeng ito, hindi lamang iyon, kasama. Narin sa listahan ng malalakas na tauhan ng ating bida si Piyute, ang Saintess ng Goddess of Beauty at Prosperity, na may kakayanang magpagaling, at gumagamit ng Divine Magic Power, kasama rin sa listahan ang salamangkero na si Vanessa, ang exclusive 6th Circle Mage ng Fenris. Sa mga listahang ito, hindi nasama si Alfoy the Great dahil puro panggagancho ang inaatupag ng Mokong. Nang banggitin ang pangalan ni Vanessa na isang 6th Circle Mage, nagulat itong si Delmoth, dahil alam niya na bago lang ang pagtatayo ng Magic Tower sa Fenris, kaya paanong nangyari na 6th Circle kaagad si Vanessa ng napakabilis na panahon. Nagpaliwanag naman itong si Raul na ang impormasyong nakuha niya ay base lamang sa mga ulat na pinadala sa kanya, dahil nagawa raw ni Vanessa na labanan ng sabayan si Willow, na isa ring 6th Circle Mage. Kung hindi man daw ganun kay Toto ang balita, mas maigi na raw mag-ingat at maghanda.
Bigla pang naging seryoso ang isang ito, dahil may isang bumabagabag raw sa kanyang isipan ngayon. Iyon ay walang iba kundi si Alfoy, dahil nakarating sa kanya ang balita na ang salamangkero raw na ito ay nagawang talunin ng isang goddess. Kaya kinakabahan ngayon si Raul, mukhang ito raw ang alas ng Fenris na hindi pa lubusang pinapakita. Napaisip naman ng malala itong si Delmoth sa kanyang narinig, salamangkero na nagawang talunin raw ang isang Diyos-Diyosan. Pinaliwanag ni Raul na ang balitang nakuha niya ay may kapangyarihan raw si Alfoy na kayang-kayang tapatan o lampasan ang divine power ng isang saintess. Hindi na raw nakakapagtaka iyon, dahil si Alfoy raw ang tagapagmana ng Crimson Flame Magic Tower. Sabi pa ng isang ito na talagang nababahala ng husto, kung tama ang pagkaka-analisa ko sa mga tauhan ng Fenris, si Alfoy ay kanilang secret weapon, kaya kailangan nating mag-ingat. Ganun ba? Sabi nito na nagtataka pa at naguguluhan ng bahagya, dahil napakalakas naman pala ng Fenris kung magkataong totoo ang lahat ng ulat. Pero dahil doon, mas lalong ginanahan ang isang ito, dahil ito raw ang sitwasyon na talagang hindi niya pwedeng palampasin lang ng ganun-ganon. Agad na sinarin nitong si Delmoth ang scroll, at nagsabi kay Raul na hindi raw nito kailangang mag-alala pa, dahil ang pinakakailangang gawin lang raw ay ang Poxane at wasakin ang pinagkukunan ng lakas ng Fenris ang Crimson Flame Magic Tower. Matapos noon, naglakad na palabas ng silid ni Raul ang isang ito, at nagsabi na magbibigay raw siya kaagad ng magandang balita kay Raul, kaya wag na itong mag-alala pa. Kaya lang nagbigay rin ng babala itong si Raul na huwag raw magpapakampante. Sabi nito, iyon ay dahil ilang beses na silang binaliktad ni Ghislaine, at nagsabi pa ito na siya at si Delmoth ay mga langgam lang sa mata ni Duke Delphine, na kahit sila ay malakas na, wala silang kalaban-laban kay Delphine. Matapos noon, lumipat ang eksena sa teritoryo ng Roderick sa kanluran, kung saan naruroon ang mga mercenaryo ni Drake. Dito ay hawak-hawak na ni Drake ang kanyang mga anak na talagang mukhang gaskasan na ngayon, tanda na talagang mahirap ang pinagdaanan ng mga ito sa kamay ng buwaya na si Delphine. Gulat na gulat ang mga kasamahan ni Dominic sa nangyari, na totoo pala raw ang bali-balita na ang anak ng kanilang pinuno ay na-hostage ni Martin. Ang isang ito naman ay gulat na gulat sa sumagi sa kanyang isipan, at nagtanong sa ating bida kung ano raw ginawa ni Ghislaine kay Martin, dahil prinsipe pa rin iyon. Sabi naman ni Ghislaine, siya, patay na siya sa isang patas na labanan ng kabalyero. Sabi nito nang nakakatakot ang tindigan ng ating bida, na ikinagulat naman ni Dominic. Halaka, patay na siya, anak iyon ni Marquess Roderick, patay tayo dyan, sabi ng mga ito na gulat na gulat. Sira ulo ka, bakit mo? Pinatay ang anak ng Marquess ng Kanluran, galit na kitang-kita ang mga takot sa mukha ng mga ito. Sira ulo ang isang iyan, isang malaking gulo ang ginawa niya, sabi ng mga ito na takot ngayon. Tama nga naman, dahil anak ng isang Marquess ang pinatay ng ating bida. Dahil sa takot ang mga tauhan ni Dominic ay nagpanik na, at nagsabi na kailangan raw nila na tumakas na kaagad, umalis sa lugar na ito, dahil tiyak na ang hukbo ni Marquess Arioderic ay papunta na sa kanila ngayon. Kaya lang itong si Ghislaine ay tahimik lang ngayon, isang katahimikan na nakakatakot ang pinaparamdam nito sa mga taong nasa paligid. Dahan-daang inaaalis ni Ghislaine ang takip sa kanyang ulo, iyon ay para magpakilala na ito ng malinaw kung sino siya. Sumigaw ng ubod lakas itong si Ghislaine, kayong lahat na miyembro ng Drake Mercenary Group makinig kayong lahat, ako ang commander ng Northern Army, ako si Count Ghislaine Fenris. Inalis ko na ang lahat ng Cade ng gumagapos sa inyo sa lugar na ito, hindi na ninyo kailangan pang mamuhay na parang mga laruan o kagamitan ng sinuman ng hindi ninyo nalalaman. Ngayong nakilala na nila kung sino ang kanilang kausap, agad na kinilabutan ang mga ito kay Ghislaine, at doon nila napagtanto na ang dumating sa kanilang lugar para kausapin si Dominic na kanilang pinuno ay walang iba kundi ang tanyag na si Ghislaine Fenris, kaya lang kahit na raw ganon, hindi raw nila magagawang makatakas pag naabutan sila ng hukbo ni Marquess Roderick. Sabi lang nitong si Ghislaine, huwag kayong matakot, akong bahala, ako lahat, at magpuprotekta sa inyo, nakangising sabi nito. Nang sabihin iyon ng ating bida, mas lalong kinilabutan ang mga ito. Hindi nila moari ang kanilang mararamdaman ngayon, kung matutuwa ba sila, o matatakot sa mga sinabi ni Ghislaine, dahil nangangahulugan iyon kung gaano kalakas ang ating bida. Puprotektahan mo ang isang tulad namin. Tanong ng mga ito, na may isang humakbang palapit sa ating bida.
Ang lumapit ay walang iba kundi ang pinuno ng Drake Mercenary Group, si Dominic, at nagtanong ito kung ano raw ang dapat nilang gawin sa mga sandaling ito. Tumitig ng diretso itong si Ghislaine, mata sa mata, at nagsabi na, "Sumunod ka sa akin," na ang ibig sabihin ay paglingkuran ni Dominic si Ghislaine. Dahan-dahan namang inilalabas ng ating bida ang kanyang espada mula sa lalagyan nito. Pagkahugot nito, agad niya itong itinaas, para magpakita ng isang aura sa mga taong nasa paligid nito. Sabi ni Ghislaine habang taas-taas nito ang espada, "Hindi ako nagtatago, at hindi ako tumatakas, ako ang pinuno na laging nasa unahan ng labanan para pangunahan kayong lahat sa laban. Manatili ka sa aking tabi sa unahan ng labanan," sabi nitong si Ghislaine na talagang pinapakita nito kung anong uri siya ng leader, pinuno na laging makikita sa anumang hamon ng buhay ng kanyang nasa sakupan. Nang banggitin ni Ghislaine ang mga ganong kataga, agad nananlamig ang katawan nitong si Dominic, tumulo ang pawis, hindi mo ari ang nararamdaman, para siyang natatakot, pero parang sasabog ang kanyang puso sa kagalakang lumaban sa tabi ng isang tulad ni Ghislaine. Dahil doon, walang ano-ano'y biglang lumuhad itong si Dominic sa harapan ng ating bida, isang tanda ng pagpapasakop nito sa mas malakas sa kanya. Dito ay nagsabi pa ito na ang bilang nila ng mga mercenaryo ngayon na naririto ay nasa 1560, at nangako na siya, na pinuno ng Drake Mercenary Group ay nanunumpa na mananatili sa unahan ng labanan kasama ang pinuno na si Count Fenris. Dahil doon, agad na ipinatong ni Ghislaine ang kanyang sandata sa nilalang na nasa harapan niya. Ito ay isang panibagong lakas o matuturing rin na secret weapon ng ating bida na hindi pa alam ng mga kalaban ngayon, kaya hawak na ngayon ni Ghislaine ang isa sa malaking puwersa o lakas sa buong kanluran. Matapos maisa katuparan ng ating bida ang kanyang mga plano, nagsabi ito na kailangan niyang ipaalam ngayon ang mga dapat gawin ng kanyang mga tauhan ngayon sa magaganap na digmaan sa kanluran. Agad silang nagtungo sa isang tent para dito ay mag-usap-usap, inilatag sa harapan ni Ghislaine ang mapa ng kanlurang teritoryo ni Marquess Roderick. Nagbigay kaagad ng utos itong si Ghislaine kay Lucas na isama ang ibang mga tauhan at magtayo kaagad ng base ng pangkat ni Dominic sa Fenris, at sigurado si Ghislaine na nagawa na ni Kaor at ni Claude ang mga dapat gawin roon. Kasunod noon ay nagbigay rin ito ng utos kay Dominic at kay Gillian na kunin ang lahat ng mga natitirang mercenary sa buong kanluran ng Luthania. Sabi ni Ghislaine, "Alam kong alam mong malinaw ang buong kanluran, ang sinumang hindi susunod sa iyong kagustuhan ay pasunurin mo gamit ang iyong puwersa," na nabibigla naman itong si Dominic sa paraan ng pangunguna ni Ghislaine, masyado raw ma-intense ito. Itong si Lucas naman ay napatanong na lang, bakit raw hindi sasama ang kanilang leader na si Ghislaine sa labanan nila ngayon, nasabi naman ng ating bida na may kailangan pa raw silang gawin ngayon. Inutusan kasi ni Ghislaine si Belinda na pumunta sila ng timog, doon nila gagawin ang susunod na hakbang, sabay-sabay na itong gagawin ng ating bida. Agad namang nagtanong itong si Lucas, dahil ang timog raw ay teritoryo ni Duke Delphine, nagtanong rin si Belinda, mainit raw ang aksyon ngayon rito sa kanluran, tiyak na magwawala raw si Marquess Roderick, kaya bakit raw sila pupunta ng timog? Sabi lang ni Ghislaine na totoo raw ang lahat ng sinabi ni Belinda, kaya lang hindi raw kaagad kikilos itong si Roderick, dahil ang pagkamatay raw ni Martin ay sa pamamagitan ng tapat at marangal na duelo, kaya pabor sa ating bida ang kaganapan. Dahil doon, nagpatuloy na si Ghislaine sa plano, at babalik raw siya paglipas ng isang linggo. Ito ang mapa ngayon ng buong Luthania, sa ibabang bahagi ang pupuntahan nila Ghislaine. Lumipas ang mga sandali, at naririto na nga ang ating bida at si Belinda, sakay ng kanilang kabayo, at tahimik sa lugar na ito. Matapos noon ay tumuloy na nga si Ghislaine at Belinda sa loob, na agad namang nagsara ang tarangkahan. Napakatahimik talaga sa paligid, para bang isang ghost town na ang lugar na ito, at hindi mo ari kung anong magaganap sa anumang sandali. Kamahalan napakatahimik naman sa lugar na ito, sabi ni Ghislaine, "May nasagap akong balita na may nangyaring hindi maganda sa master ng lugar na ito, kaya ang mga tao rito ay nag-iingat ng husto." Meho nagulat si Belinda sa balitang iyon, pero kay Ghislaine isang magandang pagkakataon raw iyon, na sinuko naman bigla ni Belinda si Ghislaine, dahil nagpapakamisteryoso na naman raw ito, bakit hindi na lang raw sabihin ng malinaw, dalawa lang naman daw sila ang naririto. "Kailangan ko ng bagong lakas," sabi nito na nakatingin sa unahan niya. Isa sa pangunahing puwersa ni Duke Delphine, ang 7th Circle Mage,
Master ng School of Illusion, si Iluwa. Isang mahika na may kakayanang kontrolin ang isipan ng kanyang mga kalaban, at gumawa ng mga ilusyon sa isipan ng mga ito. Ganon ang kapangyarihang taglay ni Iluwa, kayang-kaya raw ni Iluwa na ikalat ang mahika na ito sa buong hukbo ng mga kalaban. Maari raw na ang kanyang mga tauhan ay atakihin ang isa't isa sa oras na tamaan ng mahika ni Iluwa, kaya hindi pwedeng magpabaya si Ghislaine. Nagulat naman itong si Belinda, medyo delikado nga raw ang kalabang iyon kung magkataon. Ang nilalang na kailangan ni Ghislaine ay nasa lugar na ito, iyon ang kanyang kailangang makuha, dahil makakatulong ito ng malaki sa kanyang mga laban. Kaya lang bago makapasok sa mismong teritoryo ng Kastilyo, agad na hinaharang ang ating bida at si Belinda, at nagsabi na ang lugar raw na ito ay kastilyo na ng kamahalan na si Lord Mowbray, at kung wala raw business ang mga ito pwede na raw umalis ang ating bida. Sabi naman ni Belinda, pakisabi na ang kasama ko ay si Baron Dudley ng Silangan. Sabihin mo sa iyong kamahalan na naparito ang aking master para ayusin ang problema ni Count Mowbray. Sabi naman ni Ghislaine, ang tinutukoy kong problema ay ang taglay ni Prince Mowbray, si Edwin Mowbray. Dagdag pa ni Ghislaine, isa kamo akong exorcist, nakangising sabi nito, na mukhang ito na ang pagkakataon na makukuha ni Ghislaine si Dark, kung tama-tanda ko sa novel, mas lalong magiging halimaw ngayon ang ating bida. Sobrang tahimik talaga sa lugar na ito ngayon, gabi na rin, at halos walang maririnig na kaluskos, kundi ang pag-ihip lamang ng hangin. Ito si Count Mowbray, ang lalakad ngayon ito paakyat sa isang lugar kung saan siguro naruroon ang kanyang anak. Seryoso ang mukha ng bigatilyo na ito, iyon ay dahil talagang seryoso ang kalagayan ng kanyang anak. Agad na bumati ang bantay sa kanyang kamahalan nang makita niya ito. Nagtanong naman ang Count kung kamusta ang lagay ng kanyang anak. Sabi lang ng bantay na ganun pa rin daw, at wala raw pagbabago rito ngayon, bagay na nagpagkabalalo sa puso ng ama na si Count Mowbray. Agad na binuksan ang pinto ng silid na ito, napakadilim sa loob, walang kaylo ilaw, para bang silid ito ng isang masamang elemento. Walang kitikot takot na pumasok ang isang ito sa loob, ito ang tapang ng isang ama para lang sa kanyang anak. Kaya lang sa pagpasok ni Count Mowbray, may isang parang baliw o may saping nilalang ang sumalubong sa kanya ng napakalapit, dahil nga sa kalagayan nito, may kadena rin taleeg. Bagong lakas ang makukuha ng ating bida sa lugar na ito, ano kaya talaga ang itsura ni Dark sa oras na makuha niya ito, nakakapanabak ang mga susunod na magaganap, abangan.